sagot sa kakakomment. Kakakomment eh. Nakipagbardagulan ako doon eh. Oo. Until naisip ko, teka, sabi ko, may channel pala ako. Ay, binuksan ko. Nag-live ako. Abay, may nanonood. O, di ba? Nainganyo na. Nainganyo na. Tuloy-tuloy na nun. Na pwede ka rin pala magbigay ng tamang impormasyon doon sa mga tao. Kasi live na nandun eh. Kung ano nakikita mo eh. Actual na yan eh, di ba? Okay, kaya yung medyo, minsan, maaaring siguro iba itong mga nagbabalita dito, ibang ganito, pero pinag-uusapan kasi natin ano bang actual na nangyari, ano bang impormasyon dapat nating malaman. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Partner Jay, singit ko lang ito. Hindi ko lubos maisip, kanina lang ito. Yung sa secretary ng DICT. Itong si Mr. Uy. Di ba nag-resign na yun? Nag-resign na. Oo. Hindi ko maintindihan bakit tila baga itong mga tao ni Marcos o ni President Bongbong Marcos matatalino to mga to Correct. Hindi basta-basta ilalagay ka diyan bigla ka magre-resign. Sa tingin mo, partner G, anong analyze mo dito? Ang sabi nga nila parang indikasyon na ito na nakikita na nila na kasi kung parang tulad kanila PRD nung panahon niya, pwede nating maging basis yung kay PRD. Yung mga kanyang mga secretaries na very effective, efficient, buong tiwala kay PRD. Kahit anong mangyari, di talaga siya iniiwanan yan eh. Matatanggal lang siguro sila pag involved sila sa corruption kasi ayaw ni PRD yan. Pero ngayong time na ito, hindi na nga natin ma-identify kung, pag sinabing hindi natin ma-identify, kung gaano nakarami ang pwedeng kurakutin na nila ngayon. Yun ang medyo mahirap. No? Pero gayon, yung pag-alis na tulad niyan, hindi lang siya unang sekretary na nag-alis, di ba? From PCO. Yes. Sunod-sunod na sila. Tapos siya. Isang indikasyon niya na may problema talaga sa loob. Yun na yun eh. Wala namang iba po kasi kung maganda yan at alam mong nagiging effective ang nakakatulong ang serbisyo mo para sa tao. Pero ngayon, iba-iba yung issue ngayon sa gobyerno di ba? Anong nangyayari ngayon? Puro ganito na corruption, tumatas ang krimen, tumatas ang presyo ng... Ayan, sa pag-iikot-ikot mo, kapartner Dansan, sa mga tinatanong-tanong mo sa mga tao, kasi para ka rin minsan nagmaman on the street actual na tanong mo sa kanila, anong pulso nila sa gobyerno ngayon? Yung pa rin ang sigaw nila. Hinahanap pa rin nila yung 20 pesos na bigas. Ayun. Fake news din yun. Dapat ipinatawag na rin sa sa Kongreso. Yes. Di ba? Pero partner, ito yung mainit na issue ngayon sa pag-iikot-ikot ko. Marami ang nagtatanong ho sa atin, mga kababayan, tungkol ho dito sa desisyon ng Korte Suprema. Yung PhilHealth. Correct. Mainit yan. Mainit na usapan to, na pinababalik yung pera. Ayun. Pinababalik yung pera na kinuha sa PhilHealth. At ito kasi ang tanong dyan, partner G. Kung kinuha mo ang perang ito, kasi meron kasing investigasyon sa Kongreso, etong si Senator Bongo, si Mr. Malasakit. At ang interview ron ay tinanong siya kung sino ang responsable na nag-utos para i-transfer etong bilyong-bilyong pisong ito from PhilHealth at ilalagay dito sa program. Abay, umamin ito. Alam mo sabi yung pagkaamin niya? Binigyan ako ng direktiba tinanong ni Senator Bongo kung sino nagbigay ng direktiba. Si Bongbong Marcos. Ngayon, ang pag-a-analyze namin dito at ito, parang isipin mo to Ngayon, ang Korte Suprema pinasosole. Dahil labag sa konstitusyon ang ginawa. Correct. Ang tanong ho ng taong bayan at ng mga nanonood sa atin, hanggang doon na lang ba yun? Hanggang doon sa pagsoli na. Anong accountability nila? Anong pananagutan nila ngayon na may ganyan? At siyempre, kung may ganito, may na-violate sila, dapat managot sila sa batas kapag ganyan yan. Diba? Bakit hindi nakikita ng mga kongresista yun? Diba? Hindi kasi partner G, ang punto doon... Kasama sila doon Hindi, partner G, ang punto kasi doon is, okay, nakita ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon ito. So, kung may nilabag ka sa konstitusyon, nag-violate ka, at ang nag-utos, ang presidente ng Pilipinas, kaya nga sabi ko, dapat siguro tanongin dito yung mga abogado dyan. At tatanungin natin siya, ano ang pwedeng isampa at possible bang ma-impeach ang presidente pag ganun? Kung matatandaan mo ka-partner Dansan kahit si BP Sara, nagsabi na marami siyang alam na impeachable na
ang ating presidente. Kung sa kanya nga, yung kanyang binabato sa kanya, alam niya na sagutin yan politika yung pinag-uusapan sa pag-impeach kay Sara Duterte. Di ba? Kung pinag-uusapan yung 120 million na mabilis na nagastos, actually, nasagot na nga ng COA yan Di ba? Pero itinuloy pa rin. Ibig sabihin, meron silang ibang agenda. Pero ang tanong, kung papalit natin ang kaso na ito sa lugar ni BP Sara, tunwari, kakampi talaga, hindi pinagkakaisahan si BP Sara, marami ng impeachable na kaso na sinasabi na nagagawa ng ating Pangulo ngayon. Pero syempre, dahil alam naman natin, magkamag-anak. Di ba? Sino ba naglagay dyan sa naging speaker si Speaker Romualdez? Di ba? Alam naman natin. Pero yung nangyayari ngayon sa PhilHealth, hindi na bago ito. Kasi meron ng jurisprudence Meron na nangyari noong mga panahon kay Marcos Sr. na ganun din. Meron siyang pinapatransfer, hindi ko lang maano yung exact sa ano naman yon sa part ng airport or sa ganon, na may pinatransfer siya na may babayaran daw na construction na ganyan-ganyan. Tapos, ang nangyari, pinadala yung pera doon syempre, sa Office of the President. Sa bandang huli na nagutuloy yung manager dahil sumunod lang siya sa utos, presidente nagutos susunod sila, or else, kung hindi ka susunod, anong mangyayari sa'yo, di ba? O kaya yun ang nangyari. Kaya yung mga ganitong, parang sabi ko, hindi na bago yung ganitong style nila. Yung ginawa niya ngayon, ka-partner Danchan, na pinalipat nila. Pero anong rason? Sige, isa-isayin siguro natin ito, ka-partner Danchan. Gaano ba kahalaga po na makialam tayo dito? Kada sweldo, binabawasan ho tayo ng PhilHealth. Binabawasan ng empleyado, binabawasan po ang kumpanya. Private ang kumpanya, hindi sa government. Maliban sa government, kung gusto nila mabawasan, sa kanila na yan. Pero yan, bilang empleyado, pagtingin mo sa sa payslip mo, bawas na ang iyong PhilHealth. Pera natin 'yun. Hindi pera ng Kongreso. 'Di ba? Para saan? Para sa ating kalusugan. Tapos sasabihin nila, yung billion na 'yon, inilipat nila, 'di ba, lumabas 'yun sa oral argument nila na pinagpondo pala ito sa isang project na well-funded na pala. Exactly. Ano 'yan? Double pondo? Ito ang tanong doon tama, dugtungan ko lang yung yun yung sinasabi ni Partner J na yung kinuhang pondo doon sa PhilHealth ay ilalagay doon sa infrastruktura ng isang tulay na dati nang may pondo. Ngayon, ang tanong doon, nasaan yung dating pondo? Correct. Mukhang inutang pa yun Di ba? Ngayon, dahil para sa akin, parang naghahabol kayo. Nawala yung pera nito. Ngayon, kailangan nyo maglagay ng pondo rito para meron kayong mapatapos ito, mapagawa. At yung pera na pinagbayaran ho natin, nagbabayad ako ng PhilHealth, lahat tayo, mga OFW, nagbabayad ng PhilHealth. Papayag ba tayo na ilagay sa isang infrastruktura dahil sa sinasabi nila na existing funds? Correct. Itong reserve funds daw natin. Kaya nga ngayon, ito partner, pinasosoli na ng Korte Suprema, ibalik nyo na itong perang ito. Ngayon, kaya nga ang tanong ng taong bayan, hanggang balik na lang ba tayo? At hindi naman nanagot. Itong nag-utos ng direktiba. Nailipat yan. Actually, nagpapasalamat tayo sa mga matatapang na kinwestiyon yan. Actually, tayo lahat dapat talaga mag-question yan kasi imaginein mo, ang PhilHealth ngayon doon sa ating universal health, 'di ba? Natin ngayon, hindi pa nga talaga 'yan natutodo na nai-implement. Kung may pondo man po ang PhilHealth na marami, ang may kasalanan diyan yung taga-implement. Pero wag nilang pakialaman 'yan kasi nasa batas na 'yan Sa pagpasok ng pera sa ganito, meron nang meron nang naka-allocate na pera para sa PhilHealth. Pero siniro na nga, kinuhanan pa. Kumbaga sa double ginawa nila sa PhilHealth. Anong nangyari? Partner, kayo na nabanggit mo yung kay BP Sara. Yung may naalala kasi ako na fiscal year 2023-2024 budget. Merong mga tatlong makakaliwang grupo doon yung Kamatayang Black. Si Castro, si Franz Castro, si Brosas, Manuel. at saka si Raul Manuel. Sila yung kumokontra. Pero dahil unity pa sila noon, pinatayan pa ng mikropono itong tatlong makakaliwang grupo. Lumipas lang isang taon. Fiscal year 2024 to 2025.
iba na ho ang nangyari. Iba na yung tono nila. At ang kakampi na nila ngayon, Hmm. yung mga pinatayan na mikropono noong 2023-2024 fiscal year ng budget ng OVP, ay kakampi na ngayon nitong mga to. Oh, yan ang... Oh, Diyan, malaking tanong. hindi. Dahil nagdeklara si BP Sara na umalis na Ayun. kay Marcos. Yun ang malaking tanong pero may sagot. Yun, sinagot na ni Kapatid. Kasi, so makikita natin, sino ang namumulitika? Correct. Diba? Pasok sa pamumulitika. Kasi alam mo, partner, bakit? Ah. Mag-umpisa ng manalo si BP Sara, maging manumpa siya hanggang ngayon. Ang trust rating ng ating Vice President, Inday Sara Duterte, mataas na mataas pa rin. Pataas yan. Nagbabago man, pakonti-konti lang, pero sa lahat ng ating mga, ngayon, elected official, siya na may pinakamataas. Naman. Yan ang pinanaman. O, diba? Ayun na, pabagsak ng dalawa. Kung ano na ang ginagawa, ayuda ng ayuda, di ba? Kaya kung tignan natin, isa lang po ang issue ng PhilHealth. Ha? Pero ito, nanganganak pa ho ng maraming issue ito. Dahil yan palang issue na ibalik ang pera. Sabi ni Kapartner Danza, no? After maibalik, kailangan may pananagutan. Kung walang nakapagbantay nito, ano mangyayari sa pondo natin, di ba? May pananagutan kung sino ang nag-utos nito. Di ba? At kung siguro kung chain of command man yan, sino bang tatamaan dito? Yun po ang kailangan may managot. Hindi po pwedeng gano'n lang. Pero siguro ngayon, sinusolve muna nila, dapat maibalik. Tanong, paano kaya nila ibabalik? Tapos ang problema pa ngayon, kinuhanan na nila, hindi pa nila binigyan ng pondo ang PhilHealth. Zero. Bakit nila siniro? Kasi merong di ba, mula kasi doon sa loob sa PhilHealth nung nakaraan, may lumabas na info na kinuhanan sila. Kaya ganun siguro yung epekto. Huwag na natin itong bigyan kasi nag-iingay. Parang ganun ang dating. Di ba, tinanggal pa nga yung dyan, pinalitan na, di ba? Kaya, kumbaga, marami nang naging problema ito. Kasi yan ang problema, Kapartner Dansan. Ang kasinungalingan, talagang pag pinagtakpan mo ng kasinungalingan, hindi ka na matatapos yan. Tatakpan mo ng tatakpan yan Hanggang dumating na yung panahon na talagang, eto na, exposed na, tulad yan. Nakialam na ang Korte Suprema. Alam naman po natin ang Korte Suprema. Ito po yung ating, kumbaga, ito na yung huling tatakbuhan natin para sa kapag nagkakaroon na ng injustice or paglabag sa ating batas. Kaya yun ang pinakaano dyan. Partner, at nabanggit mo kanina sa akin sa programa natin, ayuda. Oo. Eto, ako partner, meaning ko ako nakadalawang beses ako sa ayuda. Anak kayo. Oy, siyempre naman, pera natin Sayang yun Oh, 2,000-3,000 yan. Yung 5,000, hindi ko na nakuha yung huli kasi meron tayong 131 Nation sa Baguio. Ngayon, eto ang naobserbahan ko. Partner, nung kukunin ko yung 3,000, bago mo makuha yung 3,000, dyan sa Tupad Akap, kailangan ba talaga magsalita, partner, yung mga konsihal? At saka yung vice mayor, tsaka congressman at mayor. Dapat Tapos, hindi nga tapos may mga nakapaskil sila doon na para konsihal. Wala pang vote. So maliwanag, ginagamit ba nito na tinatawag nilang makinarya ito? Na para tayong ginigis sa mantika. Correct. Pera ng taong bayan, ang ginagamit nila sa kanilang pangangampanya at pamumulitika. Malinaw yan Actually, ganyan minamahal si BP Sara Very very candid. Sinasabi niya talaga yung klase ng parang vote buying ngayon or pamimili ng sa inyo, panliligaw sa inyo, ginagamit yung AKAP, ginagamit yung mga ganyan. Yung pondo natin, nung panahon, kung buhay pa siguro si Senator Miriam Defensor Santiago, galit na galit yan sa EPAL, yung mga ganon. Diba? Noong mga panahon nga, bawal nga na makailagay ang mukha mo doon sa card, halimbawa sa PhilHealth or sa membership. Pero ngayon, pakapala ng mukha, hindi lang mukha nila yung nandoon, sila pa yung nandoon, sila pa nagsasalita, sila pa nagbibigay. At parang may utang na loob pa tayo sa kanila. Nako po. Di ba? Yan ang nangyari. Parang parang pera nila yung kinuha nila, binigay sa'yo. Hindi mo naman, pera naman natin yan. Tayo nagbabayad ng tax Aba, partner, may isang congressman nagsabi. Ang kanilaw pinamimigay ay galing kay Congressman Romualdez. Yaman naman niya. Tingnan nyo nga kung galing talaga sa pondo niya yan o pondo ng bayan. Okay yan, partner. Kung magiging transparent sila, galing ito sa negosyo ko na bilyon-bilyon ang kita. Correct. Pagmamahal ko sa mga Pilipino, ibibigay ko. Pero kung galing din niya sa pondo natin, hindi niya pera yan. Kaya nga, di ba sila, sila Ma'am Joey, yung kanilang DMO pera, yung MOE, di ba? Naging yan kasi yung paggastos ngayon ay hindi transparent.
ano lang, ang ginagamit nila, certification by liquidation lang. Uy, speaking of yung concurrent resolution number 10 ang pinag-uusapan natin ngayon. Ito yung 1987 Constitution na nung naging senador itong si Ping Lacson, ginawa niyang concurrent resolution number 10. Tama ka, partner. Certification by liquidation, hindi mo na pwedeng questionin. Bakit? May batas. May Kaya nga. humaharang na batas na, ba't yung kami kukwestiyonin dyan? May batas tayo. Na ang sabi ng batas, certification by liquidation lang ang ibibigay namin. O, di ba? So, wala tayong karapatan ngayon magtanong na alamin natin, Congressman, magkano ang pondo mo diyan sa distrito mo? Congressman, magkano ang sino ang contractor mo? Magkano yung proyekto mo? Magkano sahod mo? So, hindi natin mapu-question yun Hindi kasi natin makikita tuloy ngayon. hindi mo makikita yun eh. Walang transparency, sir. Correct. Okay? So, dahil doon sa batas na yon. So, ano kailangan natin gawin ngayon? Para sa nakikita ko, may maglakas ng loob na buwagin na yung concurrent resolution. At yan naman, kung yan ang isa ngayon sa ipapanukalang batas ng number 53 na si Pastor Apollo para magkaroon ng transparency. Kasi talagang ang kanyang ang kanyang battle cry talaga at saka yung kanyang ini-implement, may resibo si Pastor sa ganyan yung zero corruption So kapag pinag-uusapan natin yung zero corruption, hindi lang po yung kwentong barbero, kundi yan po ay kasalukuyang ini-implement, sinusunod. So, kumbaga sa bihasa na siya sa pamamaraan kung paano bantayan yan. Well, speaking of number 53, Mr. Resibo at zero corruption. Actually, ako sa lahat ng nakakapakinig po sa atin ngayon, Partner J, baka sabihin maging bias tayo. Kasi ako sa lahat ng nanonood sa YouTube, alam nila yan, sa lahat ng ako po ay hindi membro ng KOJC. Nagtataka sila, bakit ikaw hindi ka naman member ng KOJC? Bakit todo suporta mo kay Pastor Apollo Quiboloy? Again, uulitin ko po, sinusuportahan ko po si Pastor Apollo Quiboloy sa kanyang pagiging leader. Hindi siya politiko, leader. Leader, hindi politiko, leader. Partner Una, ako ho mismo naka-witness. Nakapagpatotoo ako. Bakit? Nung makita ko, partner, na first time kong makapunta sa Davao, makapunta ho ako sa Glory Mountain. Aba, partner, akala ko nasa Japan ako Para ka napunta sa ibang bansa. I promise, pag napunta ho kayo sa Glory Mountain, feeling mo nasa ibang bansa ka. Sabi ko, Pilipinas ba to? Sa dami-daming, dati daw yung kwento niya pinakita, may mga picture pa doon na kalbo talaga yun. Talaga makita mo si Pastor nagbubuhat. So, isa sa mga resibo niya na mahal niya ang kalikasan. Correct. Bago mo ituloy yung kwento mo or na-witness mo doon, Partner Danshan, ang pinakaunang mga young people noon or pinakagrupo, kasi nagkakaroon kasi ng yearly na youth gathering sa Davao City. Kasama po kasi may sa first batch na nagtanim ng pine tree. Wow. Kaya nakita ko yon kung paano siya ka-barren yung lugar. Talagang kalbo. Makikita mo na lang doon, halos mga putol-putol na saging, wala nang puno. Talagang kami po nagpapasalamat kami kay Pastor kasi tinuruan niya kami magmahal sa kalikasan Hindi, yung sinasabi nila na ganyan-ganyan kay Pastor, alam nyo, kami, kung resibo ni Pastor yan, bahagi kami ng resibo niya. Kaya kami taong-taon talaga, kasama na sa aming advocacy yung nagtatanim or nagtitree planting. Kasama po ako sa unang batch na nagtanim doon. Kaya yung sinasabi ni Kapartner Dansan, hindi lang po yun na, yung nakita niya, eto na yung resulta kami. From nung simula noon hanggang ngayon po na maganda na, sabi nga nila, mas malamig pa sa Baguio ngayon doon Yes, partner. The last time pumunta kami doon, sobrang lamig. Nagpapagpa nga. So, partner, again, sa lahat ng nanonood, nakikinig sa atin ngayon, isa sa mga resibo pa lang yan ni Pastor. Isa na lang dating yan, kalbo ang lugar na yan at maraming makakaliwang grupo dati daw di umano dyan. Sinisira nila. Actually kami, aware kami noon na yung mga tinatanim, sinisira talaga nila. Yun doon, aware kami na may ganun. Kaya lang kasi hindi mo pwedeng, nung mga panahon na yun, hindi mo masyadong pwedeng i-highlights lahat ng yan kasi hindi mo pa alam kung sinong magiging kakampi mo doon. So kaya yun nangyayari that time, talagang meron lang mga ginagawa kung paano mapigilan yan. Pero kaya si Pastor, ganyan po yung kanyang passion na matapos na po yung insurgency. Ganyan po yung passion niya na mawala na po yung NPA. Kasi gumagawa ka ng mabuti, sinisira nila. Tinutulungan ni Pastor yung mga tribo na nang doon, yung mga IPs,
sila yung pumapasok para kontrahin. So yan ang nangyayari doon. Kaya yung nabanggit mo na yun, Kapartner Dansan, ayan, totoo yung mga gano'n na bagay. Dugtungan ko lang, partner. Hindi lang yun, hindi pa tayo nagtatapos doon. Ah, Well, nung makita ko yung Prayer Mountain, ah, alam mo, parang sabi ko, para may kamukhang kahawig na lugar ito. ah. Alam mo saan? Saan? Yung pinuntahan namin sa Hong Kong. Sa, ano yung medyo sa... Sabihin ko na ha, yung sa Disneyland. Sa Disneyland. Parang ganun parang ganun na yung, yung mga bahay. yung mga Yung mga doon bahay, naka, ano, structures. tsaka yung mga structure ng mga puno. Sabi ko, Mm. para ako nasa ibang bansa. Then, ang ikinamangha ko pa mga kababayan, nung ako po ay pinatawag doon at pumunta sa Davao, binigyan ako ng pagkakataon, partner. Mm. Walang tagturo o dagdikta sa amin, hanggang dito ka lang. Ito lang mga taong kakausapin mo. Para akong isang ibong malaya na lumipad sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Bata, matanda, kahit sino makasalubong ko, tinatanong ko. Para patutuhanan kung totoo ba, libre ba talaga ang pagkain nyo dyan? Aba, sagot, Sir, libre po lahat dito, kain po tayo. Imagine, isa pa yung mga estudyante, totoo ba na libre yung mga nag-aaral dito? Libre po kami dito. Ayan, makikita sa live ko yon. At hindi lang yan. Partner, pati kusina, akala ko nagbibiro kayo. Yung sako-sako yung sinasaing doon. Pati po yung kusina na pasukan ko. Totoo. Sako-sako po yung mga sinasaing nila. Dumako tayo sa Jose Maria College. Okay. Doon ko rin na-discover, partner, walang nagdikta sa akin. Talagang nagtatanong ko, doon ko nalaman, 70% ng mga nag-aaral doon, scholar. Sana all. Pastor. Gusto mo mag-scholar? Gusto ko rin mag-scholar, balik eskwela ako. Di ba? So, at yung paligid, nakita mo naman, yung mga, ang gaganda mga ibon, dumadapo doon, ano. So, masabi ko na, kung corrupt itong mamang ito, itong leader na to, hindi mo magagawa to, lalo kung kinamangha, nung kami po ay makapag-tour at umikot diyan sa kingdom. Partner. Mas lalo ka ng ano dyan, ha? Napaano na yung ano mo dyan. Sabi, Lumaki na yung mga mata mo, ha? Sa nakita mo dyan, ha? inikutan namin buo yung loob, labas at loob no, na ano ko. Sabi ko, kung corrupt itong pastor na to, hindi ka makakapagpatayo ng Ganong structure. 75,000 indoor capacity sa loob. Ngayon, sabi ko, sa taong ito, may kakaiba ito. Hindi lamang siya basta-basta leader. Kasi maraming politiko, maraming leader, pero ito, leader na matuwid. Correct. Kasi kung hindi leader na matuwid to, hindi mo magagawa tong partner, tong mga to. Hindi, at pangalawa, sabi ko nga, nakita ko sa kanya ang kabanalan. Bawal magmura po sa loob po doon. Minsan wala ko nakitang nagmura. Baka kami lang. Lalo na nung KOJCC, talaga mapapamura ka. Nandun ka, di ba? Yes, exactly. KOJCC. Ako, pasensya na po kung ako ho ay nakakapagmura noon, hindi po ako miyembro. Talagang kamura-mura naman. Mapapabura ka talaga sa nakikita mo, di ba? Sabi nga nila kung hindi, siguro, kung hindi matibay yung foundation na inilagay ni pastor sa mga members, sa mga full-time workers doon, so nakikita mo na siege na gano'n parang ang sarap ng lumaban, di ba? Ang sarap ng magrebelde, ang sarap ng magano, pero yun na nga yan po, dyan, part ng resibo yan. Na ibig sabihin, yung itinuturo, ini-instill ni pastor, ini-embed sa mga member, yan sabi niya, even love your enemy. Ang hirap gawin nun. Mahirap yun. Ang hirap gawin. Pero, wala yun talaga yung ano ni pastor, kasi yan ang sinusunod niya, part yan ng kanyang ministry. Hindi ko masasabing lumaban ang KOJC. Kasi ganito, Father, that time na nandun ako, day 2 up to day 16 ako late lang ako ng 1 day sa mga kasamahan natin. Kinabukasan nandun ako. Ang nasaksihan ko po doon, nung panahon na yon, na hindi naman masama kung makikipag-coordinate ka sa mga pulis. At ang pulis, coordinated ka, especially doon sa pagpasok mo sa loob. Kasi, yung KOJC, private place yan. Correct. Property yan. Religious Property ground yan, yan. yes. Yung i-inspectionin lang yung mga gamit, Ah. kamukha na, syempre, kinakailangan malaman kung ano ba yung pinapasok nyo dyan.
Wala namang masama ro kung wala naman kayo tinatago, Ah. pa-inspection mo. Correct. Pero yung nakita namin doon, ako mismo, nakasaksiyan ko kasi nasa Emerald Gate ako. Nasa 18 hectares ako doon sa gate. Yung sa pagpasok lamang nung mga semento at nakapatong mineral water partner. Tapos may pang-welding rod pa. Para saan yung semento? Correct. O di ba? Actually kasama ko si partner Bobby noon. Oo. Humarang kami doon, nakita namin. Teka lang, ano to? Bakit may semento? Para Bakit saan itong ipapasok? semento? Gagawa. Magko-construct sila ng building. Di ba? Hindi ka naman, kasi kung babalikan ho natin, nandoon po kasi sila para i-serve po yung arrest warrant. Di ba? Hindi naman po sila para gumawa ng building kung bakit ano iniling semento tsaka welding rod doon, di ba? Or pang welding. Doon pala kasi magko-question ka na di ba? Tapos ang isi-serve pa nila doon para doon sa mga medyo nami-mislead dahil po sa ibang mga mainstream na hindi po talaga nila nilalabas. Mabuti nila may mga ayan yung mga vlogger ho natin. Nandiyan pa rin po yung SMNI, tinututukan talaga from day 1 to 16 hanggang doon sa pinaka doon nakatutok talaga no. Hindi naman pangalan ni Pastor ang nandoon kay Sylvia Simanes. Sa Pasig po naka-address. Pero dahil talaga, diyan mo na nakita natin na meron po silang ibang agenda. Kahit na bahala na sila kung meron silang mga illegal na ginawa, violation sa konstitusyon, lahat na yan naka-ready na sila. Di ba kaya nga sinabi ni Torre that time? Dahil nag-viral din yan. Nung sinabi niya, basta gawin na papasok sila kahit nandun na yung lawyer natin. Din pa yan ha. Din pa po ng College of Law po sa JMC. Alam niya yung batas. Tapos yung isa, sila yung bahagi ng tinuturo ang batas sa kanila pag sila po ay papasok sa kanilang profesyon na yan. Diba? Kaya kung tingnan po natin, so marami na nangyari ka partner. Pero kung tatanungin kita, doon sa nakita mo, babalikan lang po namin ha. Kasi lang po ito part ito na actual, hindi po ito gawang kwento, hindi po fake news. Actual experience si partner Danchan. Na yung nakikita mo doon, baka first time mo pa siguro naranasan niya na may ganun sa buong buhay mo. Ewan ko lang. Yes, exactly. First time kong nakaranas nung makasaksi nung ganung nung libo-libo mga kapulisan tapos pinasok religious compound, eskwelahan. First time sa akin 'yun. Ano naramdaman mo doon? Kung babalikan natin, I mean, dito ba kinwestiyon mo na talaga ang gobyerno? Kinwestiyon mo ano na yung parang pumasok sa isip mo sa nangyayari na 'yon? Parang gano'n. Okay. Kwento ko na Okay. yung buong kwento pangyayari. Dumating ako day 2 gabi. Nakiusap ako na pumasok ako doon sa compound. Nakaharang ako in spite na meron ng utos ang korte na tanggalin yung barricade. Correct. Di ba naglabas yung noon? Ayaw pa rin akong padaanin. Nagwala-wala ako doon. Nagsisigaw ako. May talagang pinapaano ko. So, ang nakita ko ron, kawalan na ako. Sabi ko, kawalan na ako ng pag-asa talaga. Sabi ko, wala na to. Sabi ko, talagang, ang unang tanong ko, may gobyerno pa ba tayo? Yan ang unang sumagi sa isip ko. Pumasok ba sa isip mo parang lahat ng worst scenario na pwede mangyari? Possible kasi yung last day partner, pangalan ko na number 1. To be honest sa lahat ng nakikinig ko sa rin. Nasa hit list ka na. Nasa hit list ako na, totoo to. Kinausap ako ni Boss Dada. Oo. Tsaka ni Ma'am Hana. Mhm. Si Boss Dada muna. Sabi sa akin ni Boss Dada, Uy, sabi niya, usap tayo. Bakit? Huwag ka muna kanyang bababa. Bakit? Napapadampot ka. Naka number 1 list ka ngayon. Diba, sabi ko, ikaw number 1. Wala na. Sabi niya, ikaw na. So, dapat dadamputin kami nung madaling araw. Tapos, kasi may input tayo sa loob tapos si Sir Jay, nag-live kami. Kaming dalawa nun. From madaling araw, gabi no, hanggang madaling araw kami, hanggang na bisto ni Sir Jay. Kinabukasan, yun na yung pinali. Yung pinali na sinabihan kami na, oy, ano muna kayo grounded muna kayo, huwag muna kayong lalabas. Kaya kami nasa ICC kami. Naka-hold muna kayo sandali doon sa Nandun kami sa, kung saan kami nagla-live. Naka-hold kami, kasama ko Banateros, nandun kami, so naka-hold ako. So, pinapanood namin sila, sabi ko dumagdag yung mga pulis, dumagdag. Dumami. Pumasok na. Yun na yung last day nila partner. Na by hook or by crook. Desperado na, ang gano'n ang Desperado datang. na. Oo. Ngayon,
Doon nakita ko, teka lang, sabi ko, bakit may lumalabas? Yun, may lumalabas, takbo ko. Eh, nauna na si Jay, bumaba siya, lumabas ako, tumakbo si Mamana, pangatlo si Mamana eh. Nakita ko, nag-iiyakan na, tapos na po, ganyan-ganyan. O, tapos may naglabas sa Facebook na si Pastor, sumuko na. Doon ko na patunayan na hindi ayaw ni Pastor na, kasi partner, yung time na yun talagang desperate move na Oo, yun eh. parang grabe nang ginagawa. Kami nanonood, pero iba kasi pag nandun ka eh. Oo. Parang kami, napapanood mo, nakikita mo, pero pag nandoon ka, iba yung tension, iba yung makikita mo sa tao, mukha ng tao. Lahat ng emotion nandun na, kaya talaga matindi yung epekto niyan. Ha? So, partner, idugtong ko lang ito, no? Yung pong nangyari po sa amin doon, that time na nangyari yon, naglabasan na, uiyakan na. So, tapos na. So, magkahalong, sa akin, magkahalong galit at awa. Galit ako dahil inabuso nila ang loob ng QOJ. Bakit ginagawa nila ito? Ito, partner, ito, experience ko. Paano hindi po ako magna-number 1 nung panahon na yun, partner? Ito yung, ito yun. Ang ganda, ako ho, hindi ko matanggap, ang ganda po ng loob ng KOJC. Ang linis po doon, ang bango po. Sobra, yung mga limuyak na ano, mabango talaga. Bermuda ang gaganda. Tapos nakita ko, binabangaw yung mga basura ho ng mga pulis, parang tambak na basura, hindi inaasikaso. So nakalive po ako noon, hawak ko yung cellphone ko, at lumapit ako, mantakin mo sa partner, lalapit ako para sabihan ko, yung basura ninyo pakiligpit. Tumayo sila yung mga CMD, tumayo, gumanyan, no? Hinaharangan ako, sabi ko, wag nyo akong harangan. Yung basura lang po, pinapahakot ko. Sir, patawag po natin yung sector commander. Patawag mo ako, patanggal nyo tong kalat ninyo. Eh, nakalive pa naman, kitang-kita. Eh, siyempre, kabastusan ho saan yun. Siyempre, di ba, kagalang-galang. Tapos, pinakita ko doon, yung mga ginagawa ng mga kapulisan doon, pero majority doon sa banda sa Kichaw, ayaw madamay. Ayaw madamay. Naintindihan nila, wala lang silang magawa. Ang pinakamasakit po, para sa akin, bagamat magkaiba po kami ng reliyon, hindi yan pinag-uusapan dito ang reliyon, respeto lang sa mga reliyon. Yung habang nagdarasal ang mga taga-KOJC, yung patutunugin yung pagkasakit-sakit na Elrad. Yung Elrad talagang parang nung pumapasok sa ano. Ang sakit po sa tenga. Parang tinutusok. Ang Oo. Talaga maririndi ka habang nagdarasal po. Sabi ko, tao pa ba itong may gawa nito? Yun naman ba? Yun experience kasi religious offense yan eh. Actually, it's a religious offense. At, partner, ngayon lang ako nakakita na ang simbahan, yung simbahan mismo, gagawin mong headquarters. Yun, grabing pagbabastos yun. Actually, kami talagang ang tingin namin, grabing desecration yun. Pero, ano ang magagawa mo nang iniisip mo? Kasi, syempre, naniniwala tayo ang ating PNP. Civilian ang pinoproteksyonan. Paano kung sila na ang gumagawa ng alam mong hindi tama, sino pa magtatanggol sa'yo? Di ba? Parang gano'n namang yun. Yun ang pakiramdam na that time eh. Ang magtatanggol sa'yo, sila na ang gumagawa ng violation. Unang-una sa karapatan mo, pantao, karapatan mo sa pananampalataya mo, karapatan mo sa private property mo. Partner, kaya nga bigla akong kinuha yung mikropono bago hindi ko alam kung nauna akong nagsalita doon sa kinuha ko yung mikropono kasi may mikropono tayo sa Emerald. Tapos pwede ako magsalita. May mga nag-announce. Ako nag-anunsyo. Ang sinigaw ko po doon, hindi po ba mga pulis kayo? Kapag po ba meron kaming isusumbong, hindi po ba sa inyo? Pwede po ba naming isumbong sa inyo itong mga kontrabandong pinapasok po dito sa loob ng compound? Wala kang mapagsumbungan eh. Eh di ba kayo ho ang nakalagay sa inyong mga uniforme to serve and to protect? Sino po ba ang dapat yung protektahan? Hindi po ba ang sambayan ng Pilipino? Eto mga Pilipino to. Bakit ngayon bumaliktad yata? Pwede po ba? Yun ang sinigaw ko talaga. Talagang lakas ng mikropono. Kaya pala number 1 ka na sa hit list. Kaya nga sabi ko, sinong official dyan? At, sorry hindi akalain ng isang kernel, kasi meron tayong kasamang vlogger, si KPL. Hindi alam ni nung officialis na to, akala niya, hindi siya pulis. Akala niya, basketballista siya. Ano, nakasibilyan? Hindi, nambabalya. Nambabal. Binalya si PL. Ganon. hindi Pero niya pulis siya, alam. Ako, naka-uniform ako ng SMN, nakaganyan ako. Sir, sabi ko, bawal po yan. Pagtingin niya sa akin ganyan,
Sabay ganyan siya. Sabi ni PL, Tol, nakita mo tol, ha? Nakita mo ha, binalya ako ha. So that point mga kababayan, gusto ko lang kung ipaalam sa inyo, bakit ho ba talaga nangyari ito? Oo nga. Ito partner, sabihin natin Sige, ano sa analysis mo? ang nangyari po ito dahil po ito sa isang tao, sa isang pamilya. Dahil po malapit na malapit po at sobrang lapit at hindi tumalikod ang taong itong si Pastor Apollo Kibuloy sa mga Duterte. Correct. Kasi, kung titignan nila, no, bakit kaya? Sino bang nakapagpaganda sa Davao City? Resibo rin ho yan. Pag-usapan natin ang resibo ng mga Duterte. Kung papaano po na si ayos, na develop, insurgency free, marami pa, di ba? Drug free, ang Davao City. So, kaya kung titingnan po ninyo, sino dapat suportahan? Sino dapat paniwalaan? Maliban sa magkaibigan sila, di ba? Kinukwento naman ho nila, tumatakbo pa lang si PRD that time, nagsisimula pa lang, magkakilala na sila. So, hindi pwede questionin. Pero, yan yung epekto ng politika, partner. Ako, Yan ang epekto ng politika. again, uulitin ko lang. Ano? Si Pastor Apollo Kibuloy, base po sa analysis ko, biktima po siya ng political persecution. Correct. Yan talaga malinaw dyan. Kasi, bakit ko nasabing political persecution? Imagine, partner, sa lahat po ng mga nag-aakusa kay pastor ng kung ano-ano, lalo na yung mga bastos na may mga rape, na, excuse me po, sa lahat po na nakakapakinig sa atin, si Pastor Apollo Kibuloy po ay walang kaso na rape sa hukuman sa Republika ng Pilipinas. Kaya yung lahat po ng mga nagsasabi na rapist yan, naku po, fake news po kayo. Wala pong ganong kaso. Huwag kayo magpalinlang, hindi po totoo yun. At saka partner, ito lang ang pinagbasihan ko. Imagine po, ano po ang ginawa po nila kay Pastor Apollo Kibuloy diyan po sa Senado. Ang ginawa po sa kanya roon, character assassination, demolition, lahat po ba ng mga nandoon kamukha ng alias Rene, pati yung matanda, hinamon po sila ni Pastor Apollo Kibuloy na magsampa kayo ng kaso. Partner, may nagsampa ba? Wala. Ano ibig sabihin nun? At saka yun, di ba, yung kanilang star witness doon na si Amanda. Yan yung matagal na na-dismiss na mga kaso. Kung bakit binuhay ngayon at ginamit doon yan, alam na, ngayon nakikita natin, di ba? Nung una sila sabi nila, hindi, parang pero ngayon, di ba? Nag-surrender si Pastor para na matigil na po yung karagdagang violence at karagdagan pong paglabag sa batas ng alam natin dapat nagpapatupad ng batas. Diba? Sabi nga, parang naging sacrifice na ni Pastor sa part na yan. Kasi kung hindi man nangyari yun, ka-partner Dansya, nandun ka. Kung hindi na naisip ni Pastor ang kapakanan ng kabuuan ng kingdom ng Pilipinas, imagine nyo ho, desperado sila. Gagawin na nila lahat magkakaroon ng record ang Pilipinas. Nagkaroon ng madugo. Halimbawa, nangyari na nga kasi na sila, naka-full battle gear sila, di ba? Harapan, nagdarasal, walang barel, walang kutsilyo, nakataas lang ang kamay, dasal lang sa kanila, ang kaharap, naka-full battle gear. At dinidinay pa ng Pangulo, wala naman daw baril. Ano nakikita natin sa TV? Harap-harap ang luloko po kasi yun Nakikita mo na sa TV. Actual na nagpupunta sila doon, pumuntang mga senador, nakita yung mga Di ba, nandun na yan Pero umiral pa rin kay Pastor yung pagmamahal sa bandang uli. Partner Jay, bago mawala ako sa sasabihin mo. Kasi hanggang ngayon mga kababayan, palaisipan sa akin ito. Palaisipan pa rin po sa akin ito. Naalala nyo, yun pong hinukay doon sa ilalim ng basement. May kasagutan na po ba doon yung pinuno ng nitong si General Torre? Ano ang naging resulta ng paghuhukay? At nung malaman niya na magkakaroon ng investigasyon sa Senado, madalian nilang tinakpan. Nabuko na naman sila doon no? Partner, ako Nandun ka. Nandun ako Sino pinagluloko nila, no? Nanluloko sila talaga. Harap-harap ang panluloko yun Actually, bago pa sila maghukay, nakapasok na ako sa loob. Naka-ano ka na pala. Nakasingit ka na ng impormasyon doon. Nakasingit ako Nakasingit ako, partner. Pumasok ako doon. Paano ba kami nakapasok noon? Basta nagulat ako, diretso lang kami. Doon ko nakita yung heartbeat
Oh, may heartbeat. Ngayon may kanta na po tuloy Heartbeat dahil dyan, merong campaign jingle si Pastor ng Heartbeat Oh, ngayon. heartbeat. Oh, di ba? Yan po. At dyan nakilala si General Torrete. Dahil sa heartbeat kasi naghahanap siya ng heartbeat. Imagine niyo po yung heartbeat sa pinakababa. Kung magkakaroon ng heartbeat doon, mamamatay na yung tao sa suffocation kasi walang ventilation yung baba na yun eh. 'Di ba? Nagtatanong sila bakit daw nakakulong? Yan po ang malaking tanong kasi kahit po yung mga nakakaintindi, hindi lang po namin kasi pwedeng pag-usapan po yung kaso. Sabi nga nila kasi sub judice daw yan. Dahil merong ongoing po yung case, hindi po natin pwedeng pangunahan. Pero malinaw po, sinabi na ng partner Dansan, political persecution ito at kasama na ito sa gusto siyang pigilan dahil ang influensya ni Pastor. Hindi na ako magtataka ka partner Dansan siguro. Ilang presidente na ba ang mga inendorso ni Pastor na nanalo? Sabi ko nga ako nung pumunta ako doon, alos lahat yata nandoon po yung Picture mga nila, no? yung mga picture nila na nagkalat lang doon, ang dami doon sa ano. So, ibig sabihin partner, si Pastor Apollo Kibuloy, hindi mo lalapitan ito kung hindi mo pakikinabangan Yan ang ng mga ginagawa ng politiko. politiko. Pero si Pastor Ho, hindi niya naman ho siya kailangan. Pinipili din po ni Pastor yung kanyang tutulungan. Pero at this moment, tinulungan niya ito hong Administrasyon. Malinaw yan. ito. Malinaw. Kasi coverage, blow by blow coverage yan sa lahat. Kaya nga may tinatawag pa silang on the road, parang ganyan, na coverage. Walang bayad ho yan Kaya ibig sabihin po yan, para lang magkaroon ng plataforma or magkaroon ng platform na maipaalam kung anong plano. Kaya lang, sabi nga nila, mukhang nabudol. Di partner talaga nabudol. Alam mo, sa pag-amin pa lang ho ng presidente ni Bongbong Marcos, nung sinabi niya na walang pumapansin sa atin na mga mainstream media. Sinusuka nga siya nun Oo. Kaya sabi niya, Rappler, ayaw sa atin yan. Lahat ayaw. Kaya nag-hire ako ng mga trolls. Hindi lang po trolls. Tanging SMNI lang po ang tumanggap at pinabuksan ng pinto para ho kay Bongbong Marcos. Pero po mga kababayan, ano ang sinukli? Binaligtad niya po, ni-reverse psychology na partner. Para sa akin kasi parang tingin ko, para sa akin, opinion ko lang ito, akin to parang itong taong ito, meron siyang trauma nung nakaraan sa mga baka sa nangyari sa kanila. Sa pamilya nila. Family Kaya inisip niya, pag inulit niya ulit ito, posibilidad na mangyari sa kanya. Kaya ni-reverse niya. Kinampihan niya ngayon itong mga lefties at ito ngayong mga kakampi niya, siya kinalaban niya. So, grabe. Mukhang doon pa rin nagkamali ang lahat. Diba? Kasi, ate mo, yung pong ginagawa ngayon, nakikita ho natin kumbaga, nagba-backfire po lahat ito. Lalo na, kasi yan ang mahirap Mahirap po kasing sirain mo yung taong wala ka talagang masisira. Like ang mga Duterte. Walang issue ng corruption yan. Tapos pilit mo silang sinasabihan o tinatapunan ng kung ano-anong basura na corrupt sila. Kung corrupt yan sa Davao City pa. Like si Inday Sara, ang sisimple lang ng buhay nila kung tutuusin. Ang kanilang bisyo rin, talagang magserbisyo lang. Kumbaga, kung si Senator Bongo, gano'n na nga niya, mas itong mga Duterte. No, walang reservation sa sarili kundi makapaglingkod lang. Alam nila kasi ang kailangan ng mga tao. Pagmamahal nila. So yung mga nagtatanong sa atin, yun lang po. Sa ngayon, lahat po ng mga nakaso nasa korte na, hinaharap na po yan. Doon sa naghihingi ng update, wag ho kayong mag-alala kasi nagbibigay naman po yung update yung lawyer ni Pastor like si Attorney Torion at sinasabi naman po niya yung mga development. Pero wag ho kayong magtaka kung hindi kami magtataka kung madidismiss man yan or sabihin nating makikitang kasi mahirap talaga na gawan ka ng kasalanan na wala ka namang ginawa. Yun lang masasabi namin sa ngayon kasi alam naman namin hindi totoo yan dahil lang sa politika yan Walang ganun Partner, sa lahat ng nanonood sa atin ngayon, itong kasong ito ay copy-paste lang ng Amerika. Oo nga. Pero yung mga major case, Amerika, like yung human trafficking, child laboring, money laundering, dinismiss na ng District of California. Di ba? Di ba at nakita yan ka-partner Dansan, di ba? Ngayong bago po yung presidente na si Donald Trump, so totoo ang sinasabi ni Pastor mula po ng simula na nakikialam ang Amerika. Di ba lumabas ngayon na talagang ang mayigit 300 na yata ng mga religious ngayon, ang ganito rin ang ginagawa nila, pinipersecute din. Exactly.
harapan ko, harap-harapan, sinabi sa amin ni Pastor na ang nasa likod ng pagpapahirap sa akin na to, sa KOJC, sa mga KLC, ang Amerika. Totoo, lumabas ngayon dahil salamat kay Senator Howlin. Kay Howlin, okay? Binuko niya na talagang nagkaroon ng persecution during Biden administration. At ngayon, again, ulitin po namin, doon po sa mga kinaso sa Amerika kay Pastor, yung mga major po ay dismissed na. At dito lang sa Pilipinas, ito pong kinaso kay Pastor, nais ko pong ipaalam sa inyo, iisang tao lang po ito. Iisa lang ang nagreklamo. At Na-dismiss pa nga ako doon sa yung case mo ngayon. matagal na itong dismiss. At ang kinaso noon, rape. At ngayon po, wala na pong rape. The case, ha? Na-case sa kanya. Dinagdagan na po ito ngayon. Nadagdagan, nanganak na nanganak. So, ibig sabihin ba nito, may kasalanan si Pastor? Kahit sino po magsabi, kahit sino makipagdebate, si Pastor po ay inosente. Why? The accused is innocent until proven guilty. Correct. Yung ano po kasi yung presumption of innocence. Yes. Dapat nandyan pa rin ho yan. Innocent, ongoing po yung trial. No? Kaya hanggat wala pa ho yung final na desisyon ng korte patungkol dyan, innocent pa rin. Huwag mo nating alisin yun. Kaya para na rin po sa inyo, doon sa agad-agad, nagsasabing ganito, paano kung napatunayan ngayon na hindi totoo? Yung nasabi na ninyo, yung nasulat na ninyo, kung may mga nasaktan na, paano nyo pa mababawi yan? Kaya hanggat wala pa hong desisyon, lalo na nakikita ho natin yung laro ng politika ngayon. Pinupolitika po kasi, nakita ho natin yung ginawa nila sa KOJ Sage. Well, sa buong, siguro, ilang dekada na tayo nandito ngayon lang ho natin nakita yan. Noong panahon siguro ni Marcos Sr., hindi naman ganyang katindi na pinasok ang isang religious compound, pumuntang 5,000 na pulis, tapos maghahanap ng, kung tutuusin, yung sinasabi nilang kaso, ito ay ni-revive lang, na-dismiss na. Tapos yung hawak pa nung nag-reserve ng, hindi naman si Pastor ang hinahanap doon. Diba? Makikita ho natin ito lahat ay merong pero abangan na lang ho natin kasi ang totoo, talagang wala, kumbaga kapag totoo yan, tatayo ang totoo. Pero kapag kasinungalingan, nakikita ho natin nangyayari ngayon sa Kongreso. Nakikita natin ngayon ginawa nila sa PhilHealth. Di ba? Dahil hindi totoo ang dahilan nila ngayon at mga sinasabi nila kung ano-ano, kung bakit nila kinuha yung pera doon. Lumilitaw ngayon, di ba? Well, to make the story short, wag nating pangunahan ang korte. Correct. Kasi yung mga nanonood sa social media, napanood, alam mo minsan yung mga nanonood sa atin, nagiging abogado tayo. Natututo tayo. Alam mo yung na maganda. Kami na-appreciate na po natin ngayon nangyayari sa Pilipinas. Dahil po sa nangyayaring ito, yung mga, yung iba talaga feeling abogado na, no? Pero, na-educate tayo, naintindihan natin. Ano na ba yung warrant of arrest? Ano ba yung arrest warrant? Ano ba yung search warrant? Yes. Kasi wala silang search warrant, pero sinearch sila, pati yung lalagyan ng sapatos, cabinet, lalagyan ng di ba? Sa search warrant lang po dapat yan. Kasi po kung tutuusin, kaya kailangan mo search warrant, kailangan ng korte. Kapag meron ka nakita na hindi kasama sa search warrant po na specific yan, hindi tatanggapin, mati-technical ka dyan. Right. So, kaya kailangan importante, specific, pero lahat yan nilabag na ho nila. Pero abangan na lang ho natin. Siyempre, may kakasuhan, may kinasuhan. Antayin na po natin ang desisyon ng korte. Di ba? Yan ang dyan natin ka-partner dyan eh. Yes. Ang dyan, pero alam mo kasing, nasa totoo tayo, kaya parang yung sa winning side, confident tayo na kahit anong gawin na pag wala kang kasalanan, wala talaga yan. Yung lalabas at lalabas pa rin ang totoo dyan. Partner, bakit ba marami ba yung ayaw na si Pastor ay manalo? Alam nyo, partner, yung ayaw manalo si Pastor, ito po yung mga taong korap. Bakit? Sa buong buhay ko, partner, sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakarinig. Actually, hindi pa siya nagdideklarang tumakbo. Nung nag-meeting kami, nakausap ko siya, alam mo, sabi ni, eto partner sabi ni Pastor, alam mo, sabi niya, kung ako ay papalarin, na ako'y nakapwesto, may kapangyarihan na ganito, lahat ng korap, i-fire squad, live, dyan sa Luneta. Totoo yung partner. Takot sila sa, Bakit
bakit takot na takot? Yung matatakot lang dito, eto, na hindi boboto kay Pastor. Number 1, yung politikong korap. Correct. Number 2, NPA. Yan. Pangatlo, adik. Baka wala na daw matira. Mas maganda na yung... Mas maganda magsimula ho tayo doon sa malinis na. partner, mas maganda, gugustuhin ko na sabi nga nila, yung anong gusto mo? Yung adik ang pumapatay o adik ang pinapatay? Yung korap ang pumapatay o yung korap ang patayin? Pero ngayon kasi, alam nyo, sabi nga ni Mayor Basti doon sa isang live nila, no? Na-encourage sila dahil nga sa naging stand ng gobyerno. Ngayon, at saka pati yung PNP, di ba? Yung sila pang nagbigay ng katwiran doon sa mga gumagamit. Yan ang laking problema natin ngayon na kinakaharap. Kaya kung naglilipa na ngayon, sobrang dami sa social media. Wala silang takot na mag-live, na gumagamit ng mga, di ba, ng mga illegal. Talagang, brutalan ang dating, di ba? Pero hindi nangyari, kung sa panahon ni PRD, sino maglalakas loob, di ba? Sino maglalakas loob dyan? Ewan ko lang. Di ba? Pero eto lang mga kapartner. Magbe-break siguro kami sa sandali ni kapartner Dansa. Ewan ko, hanggang anong oras ba kami? Kung pag-uusapan lang, ang dami namin pwede pag-usapan. Di ba nga namin nadaanan yung fake news na sinabi nilang about kay, nadaanan na namin ng konti kanina. Di ba? Si PRD ko bakit pupunta sa ibang bansa. Actually, ang mangyayari po bukas, kung tutuusin, merong pasasalamat PRD, di ba? Yan ang mangyayari dyan po sa Hong Kong. Hindi po siya tumatakas. Hindi po siya takot sa ICC. Hinahamon niya pa ho yung mga ICC, kaya wag niyong patakot sa kanya yan. Kasi hinahamon niya pa yan sila na puntahan siya. Di ba? Pero wala naman. Pero may problema ng ICC ngayon. Yes, Kasi kahit si Donald Trump, ano yan sila, di ba? Kaya wag niyo nang pantakot ng ganyan. Hindi takot ang mga Duterte sa ICC na yan. Di ba? Okay, bukas naman, ano ba mangyari bukas ka, partner? Well, bukas, simultaneous tayo, partner J, ang pinaka-main natin dyan sa Hong Kong. At meron tayo yata sa Isabela, tayo sa Ordaneta. And some part ng Pilipinas. Nakita ko ng schedule, di ko lang masyadong memoryado. Ayan, nalabas ni Jeff yung mga schedule natin para bukas. Ayun. Okay, siguro basahin ko ng konti. Oo, sa NCR, meron po sa Barangay Bayugo, Gym, May Kawayan, Bulacan, Homeland Park Covered Court sa Quezon City, Manggahan Covered Court, Barangay Manggahan, Pasig City, Airport Village Sports Complex, Barangay Monwalk, Parañaque City. Yan sa NCR po. Yan sa Luzon naman, meron pong Barangay Rosario Sports Complex, Santiago City, Isabela. Sa Gracia Village Covered Court ng Kayasan, Ordaneta City. Dito po sa Pangasinan. O mga taga Pangasinan, pwede kayo pumunta dyan. Barangay Lagyo, Covered Court, Gamaca, Quezon Province, sa Jamaica Mansion Clubhouse, Barangay Panal, Tabaco, City, Albay. Sa Visayas naman, meron pong 6, San Isidro Multipurpose Activity Center, Pounding Gym, sa may Palo Leyte, sa may Baybay City Leyte, sa may Tiniga Covered Court, sa Barangay Talubag Covered Court, sa may Negros Occidental, sa Batazara Covered Court, Batazara, Palawan. Sa Mindanao naman, may Barangay Sudapin, Kidapawan, North Cotabato, Plaza Luz Covered Court, Pagadian City, Zamboanga del Sur, Barangay Malugon Covered Court, El Salvador City, Misamis Oriental, Barangay Colonia Covered Court sa Valencia City, Bukidnon, at sa Ram Square, Castillo District, Mangagoy District, Surigao del Sur. So, ang mangyayari po dyan sa Southern Stadium naman, yung mga nasa ibang bansa, sa Hong Kong, pwede ko kayong pumunta sa Southern Stadium, sa may Johnstone's Road, Wansay, Hong Kong, dahil meron po dyan na pasasalamat kay PRD with OFWs. Anak ko, meron na naman maiinggit kung paano tanggapin ito si PRD. Meron naglalakad doon, di pinapansin. Para kilala ang hirap ko yun, ng ganun, presidente ka, pero naglalakad ka, di ba? Madalas kasi, mas starstruck sa'yo ang tao. Pero ito yung resulta na yung tiwala ng tao sa'yo nawawala na. Indikasyon na yan. Kasi kung pagsisinungaling natin, wala kang magagawa, di ba? Pero kung meron ka pang pwedeng gawin para ayusin yan, ewan ko lang. Partner, kilala mo na ba si The Man of Steel? Sino? Di ba nabaltaan si Man of Steel? Yung binisita ni Pangulong Bongbong Marcos, yung bumagsak na tulay. At pinagmamalaki niya nung bagong bukas yun, ha? Oo, pinagmamalaki Pero niya. nung nasira na. Ay, ito sabi niya, wala daw bakal. Ano yan? Dalawang ibig sabihin ng steel pa naman. Aling steel kaya yan? Steel na bakal, steel na nakaw. Ano kaya doon? O dalawa yan? Parang may kahulugan yun. Steel, Yeah. Tingnan natin kung sinong mananagot dyan. Ha? Pero, isa lang indikasyon yan sa mga sanay po sa nakikipag-usap sa mga kontraktor.
kapag may ganyan, either may problema, pwedeng may sabi substandard na pagkakagawa, maaari sigurong binawasan ng pondo para gawin yan at binulsa ng iba or talagang palpak lang. Pero partner, sa mga nanonood natin ha, Ah, may napansin lang ako. oh. Panay ang sama ni Bongbong Marcos ngayon, Presidente, sa mga 12 disipulo niya. 13 siya. Di partner ha. Ito, madali ang Sige, okay. delikado yung 13 kasi. Partner, hindi siya namumulitika pero nang-i-endorso siya, di ba? Oh. Takot na takot siya na kinakailangan ang makapasok sa susunod na midterms Sa election. 2025. Kailangan majority sila. Ah. Kasi bakit? Wala namang question sa kanya. Walang mangungwestiyon, Mr. President, kamusta ang confidential fund mo? Mr. President, bakit mo pinatransfer yung pera? Sa PhilHealth. Ang PhilHealth Di ba? Kasi kapag ka ganun, naging majority na naman sila, ayahin na naman sila, partner. Correct. At saka alam niyo po, kung bakit sabi nga ni PRD, sinabi na, napaka-prangka ni PRD, yung dating President Duterte. Bakit kailangan niyo pong ibotong straight? Dahil alam nila, kaya gusto nilang dahil unang-unang target nila si BP Sara. Correct. Kasi alam naman po natin, ito po ay numbers game. Kung wala na pong prinsipyo, wala na pong dignidad, ang mga nasa, alam mga mambabatas natin, at ang gagamitin nila yung prinsipyo lang na numbers game. Basta, marami tayo, kaya tama o mali, mananalo tayo kasi ito naman ang numero natin, majority, bumoto naman tayo, di ba? Kasi meron, bakit nangyayari ngayon, Kapartner Dansan, na merong mga nagpapaliwanag sa kanilang boto. Kung tama ang ginawa mo, bakit ka magpapaliwanag? Di ba? Dapat panindigan mo lang yan. Ibig sabihin may mali dyan. Pero ginawa mo, bakit? So, kayo na makakasagot doon. Bakit ngayon gusto nilang maging kung numbers game sa Senado? Kasi sila maging impeachment court eh. Kailangan na naman ng boto, tama o mali. Ang pag-uusapan natin, basta yung number of votes sa bumotong kailangan ka matanggal. Yun na. Kaya kung hindi boboto yung straight ng ni PRD, anong magiging future ng di ba? Well, Politika na naman yan. Politika. At dominado na naman nila at wala namang question. Wala na. Again, babalikan ko lang. Again, itong sinasabi ko na nag-utos ka, balikan ko lang konti ito, partner. Sige. Dapat itong ginawa ho ni Pangulong Bongbong Marcos, dapat ito sagutin niya. Bakit mo inutusan na i-transfer ang pera? Na ngayon, sinasabi ng korte na mali ito, ibalik nyo. Kung meron ho tayong PDP laban straight na nakatayo sa Senado at lalong-lalo na ho yung mga kongresista na pinagkakatiwalaan ni dating Pangulong Rodrigo. Bakit pumayag sila ng ganun? At may mangungwestiyon na ho doon. Malamang may magsasampa na ho ng impeachment sa korte. Di ba? Na pwede na hong tanongin ngayon. Kasi hindi naman ang presidente ho, hindi natin basta-basta pwedeng idemanda, may immunity yan. Pwede na magpatanggal dyan through impeachment. Kaya nga po yung mangyayari, no? Kapag po presidente kasi impeach, ang tatayo po na court doon ay ang tatayo po na parang presiding officer mula po sa Supreme Court. Pero kapag gayon po, dahil vice president, mula po sa kanila yan, hindi po yung sa Kaya napakahalaga po ang boto natin. Ito nga sinasabi nila, mukhang ngayong election ng 2025, protest vote na ito eh. Lahat ng ayaw ngayon sa mga ini-endorso, lahat ng may ayaw ngayon sa nangyayari sa ginagawa ni BBBM, magre-resulta yan sa eleksyon. Kapag lahat binoto yung PRD, ibig sabihin, ang paninindigan, ang pamamaraan, ang leadership ni PRD, yan pa rin ang gusto ng tao. Partner, alalahanin natin hindi ko alam, kasi may napanood akong interview sa mga team sinusuka. Etong si Tito Soto, nung binanggit yung pag-atake ni Bongbong Marcos, dininay niya. Ang sagot niya, hindi naman siya kandidato. Parang, nilaglag niya nilaglag niya yung pinuno nila. Sa tingin ko, unang naglaglag nga dyan yung kapatid eh. Kasi, nagdumidistansya din siya, di ba? Kasi alam niya rin eh. Hindi nakakatulong sa kanila eh. Pero, yan na nga. Diyan po natin makikita kung tama pa ho ang ginagawa ng ating gobyerno ngayon. Parang tulad ni PRD. Pag sinabi niya ganito, sunod sila. Kasi alam nila, hindi mapapahamak ang Pilipinas eh. Para sa kanila, mahal nila. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Pero ngayon kasi, iba eh, nakikita ho natin, parang personal interest na lang nila, family interest. Hindi na po bayan ang pinag-uusapan natin. Parang personal interest, friends interest,
future interest ng kamag-anak. Ganun na nangyari ngayon kasi. At ako para personally, opinion ko to, di ba sinasabi natin, sumunod tayo sa batas. Pinapasunod tayo ni President Bongbong Marcos. Bago siguro niya sabihin tayo na sumunod sa batas, kailangan mauna silang sumunod sa batas. Magbayad muna kayo ng inyong mga tax. Correct. Ay, ilang bilyon na pinag-uusapan dyan. Inuutusan ka na ng korte, bayaran mo yan. Ano pa yung isa? Magpakita ka naman ng baging model ng pagsunod sa batas, di ba? Gusto niyo masunurin tayo, tapos siya hindi sumusunod. Ganun lang Be daw example. And second, yung Malacanang Palace sa North. Sir, sabi ng Korte Suprema, hindi sa inyo yan. Isoli nyo yan. Magpakita naman kayo para pag ginawa mo yan, di susunod kami. Di ba? Kaya gano'n lang naman. At least pag nagsalita ka, sabi nga nila, parang meron kang moral ascendancy. Correct. Kasi ginawa mo na, example mo na, kaya kailangan ka nilang sundan. Kaya ngayon nung sinasabi ka, partner Dansan, kung babalikan natin, bakit si Pastor, very siya sa ganyan kasi may moral ascendancy siya. Sabi nga ni PRD, moral value ni Pastor kasi matagal na nilang kilala yan. Palagay niyo po ba si PRD kung may problema si Pastor, magkaibigan pa rin sila hanggang ngayon? Hindi Alam naman ho natin kung gaano din prinsipyo po ni PRD. At saka yung iba pa, lahat ng lumalapit sa kanila. Ayun nga, nakakatawa, Kapardansan Nung pag-eleksyon, ang daming lumalapit. Ngayong merong inaharap ng ganyan si Pastor, asan kayo? Yung iba, pa kayo, di ba? Imbis na magtanggol kayo, nakikisang-ayon pa kayo kahit kilala niyo ninyo. Meron pang isa dyan, Senate President. Pabalik-balik. Yes. Sa tuwing eleksyon. Kasama niya pa ang kanyang asawa. Kilala niya, nakikipagbiroan siya, nakikatawanan siya dyan. Kahit maraming pangako, laging napapako. Pero, dapat siya mismong tamayo na parang dyan. Kasi alam nila, kilala nila. Diba? Kaya lang, yun na nga ang partner. Pagka panahon ng politika, para sabi nga na, hindi mo alam kung sinong kaibigan mo, no? Walang permanenteng kaibigan, walang permanenteng kaaway. Pero si Pastor, hindi marunong magalit. Yun na nga Diba? Yun ang nakita ko sa kanya. Yun ang hahangaan mo talaga kay Pastor. Kumbaga, he walked the talk. Yan po yun siya. Kung ano sinasabi ni Pastor, yan po rin ang kanyang ginagawa. Hindi ka mukha na ibang mga politiko. At idagdag ko lang ito Ito kampanyang ito, hindi po kampanya ng simbahan. Hindi pa. Again, ulitin ko hindi po, si Pastor, kinakampanya po namin, dinadala po namin, bilang isang leader na may nagawa na po sa kanya hong mga nasasakupan. Naging modelo siya. Na yan pong nagawa niyang yan, ay kanya pong gagawin at kamukha na sinabi niya na isa-isay na ho natin yung kanyang mga plataforma de gobyerno. Sige, okay. Pero partner, si Pastor Quiboloy, ito pala partner, hindi naman pala ito galing pamilya ito galing mayaman, Talagang mahirap sila. Talagang actually yung buhay nila Pastor, kung titingnan niyo po yung buhay niya, maraming ma-inspire. Na ibig sabihin kahit sa sitwasyon nilang ganun, pwedeng magbago talagang buhay. Actually, part nga yung mahirap siya. Ewan ko, narinig mo yung kwento niya na nakita yung kahirapan ng buhay. Kung pagpapalain siya, ibabalik niya yung sa tao. Kaya nga, ganyan po yung pagmamahal niya sa mga bata. Kaya nga meron siyang mga, Children's Joy, kasi naranasan niya yan yung paghihirap. Partner, yun nasaksihan namin nung kaarawan niya, yung mga kabataan, yung mga bata, parang nag-birthday din sila. Ang dami nun. Sa loob ng KOJC, nakita ko, nandun ako, nakita ko, nilive namin yun So, ibig sabihin, partner, kung itong taong ito, kung walang liderato ito, ako hinangaan ko sa kanya yung mga nagawa niya at yung vision niya para sa Pilipinas. Sabi nga natin, ang tagal na nating nangangarap na ang Pilipinas ay dapat kamukha ng Hong Kong. First world talaga tayo. Singapore. Napag-iwanan na po tayo ng mga yan. Sabi nila, pangarap lang yung bullet train na yan. Eto, bakit yung ibang bansa nagawa nila? Tayong may pera, mayaman ng Pilipinas, hindi nating magawa. Di ba? Ano pa? Yung magdudugtong mula diyan sa Luzon, Visayas at Mindanao, by road lang, hindi ka na mahihirapan. Pangatlo po, mga kababayan, tutuldukan na ni Pastor ang korupsyon. Papaano? Kinakailangan partner may batas. Correct. Yung batas na kamatayan. Pang-apat, yun kanya 70% na resibo na sa Jose Maria College, ipapalaganap sa buong Pilipinas.
O, di ba? Free At- education at lahat. Yes. At hindi lang yan. Doon pumunta kami ni partner Jason Rodrigo. Nagulat ako. Partner, sabi ko, partner Jason, bakit Jose Maria High School yan? Binigay ni pastor yan sa Tamayong. Sa Tamayang. Isang hektarya tayo, 2 hektarya, may hektarya siya. Ewan ko lang kung nadagdagan na ngayon, ka-partner. Grabe, partner ha. Binigay lang ho yun para sa mga bata mapag-aral. Walang bayad ibinigay ni pastor. Bigyan kita konting background doon. Kasi alam ko doon, ka-partner, bago ito lang yung ibang plataforma. Kasi si pastor, nakikita niya yung dahil nakikita niya yung mga bata, bago makarating, sa eskwelahan nila, ilang kilometro ang lalakaran, bababa pa sila. From Tamayong, doon sa may Kalinan. So, nakikita ni pastor yan. Siyempre, pag dumadaan si pastor dyan, sinasabi sa kanya, nakikita niya na masisipag itong mga bata. Kaya lang, kailangan malayong maglakad. So, ang ginawa niya, nilagay na nga yung eskwelahan para hindi na maglakad lang. Ganun ka, yung puso ni pastor, kalaki. Partner, Niya, na. at na-discover ko doon sa Barangay Tamayong, dati pala yung na rough road. Isipin mo yung kalakal dun sa taas, ibababa mo. Pahirapan daw, sabi ni partner Jason. No? Alam mo sir, sabi niya, pag umulan dyan, sabi niya, ang hirap. Partner, pumunta ako doon, ang sarap ng daan talagang simentado through Pastor Apollo Quiboloy. Wala pa po yan ha, leader pa lang po yan. Pero how much more pa? Sa mga resibo ho namin, ito ho, pinapatotohanan po namin dahil nakita po namin. May kakayahan. May kakayahan talaga. Hindi ho, kesa naman yung iba pag ako ay naupo, kinakailangan, tutuldukan natin ang kahirapan, naupo ka na nga dati. Hindi mo natuldukan. Nakailang upo ka na. Ayaw mo na nga tumayo. Hindi mo natuldukan yung kahirapan. Ako po, pag naupo po ako, lahat ng pabahay, aasikasuhin ko. Marami na nga kayo ng village, ayaw pantigilan. Di ba? Ang dami na nga village yan nung isa. Baka mabanggitin ko pangalan, sumikat pa. Huwag nating... Hindi, yan na makikita mo. Si Pastor Godoto siya, limited lang ang kanyang limited resources lang nga yan. Pero paano tulad sa government? Merong resources ang government. Kaya lang, ang problema, yan, tulad na nangyayari sa atin sa PhilHealth. Yan na lang, huwag na tayo lumayo. May resources, may pera. Well-funded na, nangutang pa. Kinuhanan pa ng pondo, imbis na idagdag na lang sa service ng PhilHealth, dagdagan na lang nila yung pwedeng sagutin na libre kasi maraming mahihirap ngayong tao. 'Di ba? Dagdagan na lang yung kung halimbawa ang 'di ba mahal kasi yung magpa-dialysis. Gawin na nilang complete in ganito, 'di ba? Makakagaan sa buhay ng tao pero bakit mo ilalagay doon sa napondohan na, 'di ba? Partner, baka makalimutan natin ha. Ang utang ng Pilipinas ngayon as of January nasa 16 trillion 16.3 trillion na ang utang, 16. Sinasabi, baka matapos ang taon na to, mag-17 trillion na to. Lumobo na po tayo. Pero lumolobo po ang utang natin na ganito kalaki, pero wala po tayong nakikita resulta ng mga proyekto. Programa. Okay. Ayun. At etong budget ngayon na 6.325 trillion na mahiwaga sa BICAM. Na maraming blanco. Kaya nga Vicecam nga ang tawag ngayon eh. Vicecam. Vicecam. Pag-usapan natin madali itong Vicecam na to, partner ha. Sa mga nanonood po sa atin, kasi kailangan mapagtakpan ho ng nila ito, ng mainstream media ito. Dapat ipaliwanag po sa taong bayan, bakit nakapirma ka? Tanungin niyo po yung mga congressman po ninyo sa bawat distrito. Halimbawa, si Congressman 1, 2, 3. Congressman, bakit ka pumirma na blanco? Ibig sabihin nito, pumapayag ka dyan sa mga maanumalyang usapin na dokumento na may blanco na yan, papayag ka na may blanco dyan? Ikaw ba, bibigyan kita ng blanco, pipirma ka ba sa blanco na? Siyempre, hindi. Di ba? May problema tayo. Kaya yung mga pumirma, doon po sa dalawang bagay na pirmang mahiwagang pirma. Number 1, yung pirma po sa Vicecam. Pangalawa po, yung congressman na pumirma sa impeachment kay BP Sara. Kapalit po ng pondo at ayuda para sa distrito ninyo, yan ay walang mga prinsipyo. Kung gusto yung manatili si BP Sara, sabi nga nung nandito, iboto nyo daw yung PDP straight. Yun? Kasama po yung yung mga guest candidate nila, PDP at saka yung mga guest candidate. Ang guest candidate nila, 'di ba, si Congressman Marcoleta, si Pastor Apollo Quiboloy, at ang dating executive secretary na si
Vic Rodriguez. Mhm. Diba? At kaya itong mga ano na ito, dyan po makikita na kung gusto po nating makita at talagang may tatayo at hindi po makikisayaw sa sayaw nila. Tulad ng ginawa kay BP Sara kasi gusto mag-insert sa kanyang pondo, hindi siya pumayag, nanindigan siya na gusto niya malinis sa kanyang hindi siya ma-issue sa corruption, anong ginawa sa kanya, di ba? So, sunod na yan, maliban doon sa pang 2028, gusto nilang alisin ang pagkakataon na may kalaban sila sa 2028. Correct. Yan na yan. Correct. Di ba? Ganun yan eh. Pero partner, alam mo sa mga nag-umpisa lahat yan? Sa lahat ng nag-umpisa to doon sa may ambisyosong tambalos-los. Pamangalawa ho to, yung issue ho na natabunan na, yung PI. Correct. Sa PI pa lang, malinaw na ho yan na meron na silang paglabag doon. Sa People's Initiative. Diba? Pero Pero hindi pa rin sila tumigil. Hindi Persistent sila. Meron pang ibang paraan. Umabot na sa impeachment. pero nakita naman natin, partner, no? Lahat siya natabunan. Alam mo, ang pantabo niyan, yung West Philippine Sea. Ayan. West Philippine Sea, PRD, si Pastor, yan ang mga pantabo nila eh. Di ba? Tapos sasabihin tayo, pro-China tayo. Ako, partner, stand ko yes! China ako eh. Pro-China ako. Kung walang China, walang Danchan, walang danchan eh. Pero ito ang China ho kasi mga kababayan, wala pa man po tayo rito, matagal na ho nakikipagkalakalan yan Correct. sa Gusto nyo tayong Pilipinas. invade, di ba? Dinoon pa. Pero hindi eh. Wala. Talagang business lang sa kanila. Sir, walang record na in-invade tayo nito Mabuti pa ang Kastila, may record. Amerika, Mabuti pa meron. ang Amerika, may record na in-invade tayo. Ang Hapon, may record na in-invade tayo. Ang China, may record business. Diyan sa Binondo. Tignan mo yung malaking mall ngayon partner dyan O Robinson, Gokong Way. Hindi, saka alam mo, sa tingin ko rin, hindi naman masyadong minsan, para sa atin, may mga hipokritong mga tao eh. Kunwari, ayaw nila yung China. Pero kapag tinignan mo yan, marami silang negosyo sa China. Kliyente rin nila yung China. Correct. Di ba? Correct. Kalokohan ang ginagawa nila. Gusto nilang gamitin yung ibang tao, like yung mga masa, magalit sa China. Pero sila nakikinabang sa China. Para kilala ko yan Di ba? Kalokohan talaga, ginagamit nila tayo. Pero nagpapasalamat po tayo, merong naninindigan. At tayo nabuksan talagang kaisipan natin like kay PRD sa leadership niya. Kay Pastor pagdating po sa talagang kalagayan ng ating bansa, tumitintigo sila sa totoo lang at para sa bayan. Yun nga lang yung effect, talagang ganito po yung nangyayari. Pero, yan ang maganda lang, manindigan lang talaga. Diba? Kasi kung lahat titiklop, ano na po mangyayari sa Pilipinas? Baka mamaya, hindi na lang tayo panghulid sa pang third world country. Number 1 corrupt na ho tayo yung mangyayari. Okay, sabi nung basahin natin yung mga follower mo, subscriber mo. Sabi ni Jane M, kaming OFW, so excited to see. Here from Tatay Digong, PDP Laban, Senator Slates, yan, Balateros, DDS, vloggers. At siyempre, sabi nga nila, good evening daw. Meron pa nagpapadala sa ilang Ikaw na magbabasa siguro sa mga mo. Oo, sabi ni Follower mo. may tatanong si Antonio, sino yung kakulabo? Si Sir Jay po ito, yung gwapong-gwapo. Naligaw lang po dito. Naligaw lang ako dito sa DCRB po tayo, Sunshine Dagupan. Siya po yung poging-poging host at naku po, sa talakayan. Pwede po kami sundan sa FB, sa DZRD 981 Top News. Kahit ginugurgur ng gameta ang ating mga page, pero tuloy lang ang laban. Sabi nga ni Pastor, tatag lang, no? Pwede po kaming i-follow diyan sa programang Talakay sa Sunshine at iba pang mga programa. Again, ulitin ko lang sa Facebook po, DCRD, Sunshine Radio. Ayan, SMNI News North Luzon, kasama na rin. Yun. Ang alam lang kasi lagi makialam. Pero napapanood na makialam dito, Oo, Ay, yan, napapanood ka rin pala dito, partner, Oo. Kasama ka ni, Partner Kapatid Mar. Mar, oo. So, yan partner, yan lamang yung mga resibo ni Pastor. Balik natin kay Pastor. Yan lang po ang mga resibo kung bakit ho kami ay naninindigan para si Pastor ho ay iluklok po natin, pahiramin ng pwesto sa Senado. Yan ho ang tao na hindi po politiko, hindi nangangako, pero ho may resibo. Partner, last one thing na nakita ko, sabi ko nga ho, baka kay Pastor pa lang po natin makita, eto kay Pastor Kibuloy po, magkaroon po tayo ng daan na dumadaan sa ilalim ng dagat. Oo, di ba? Kailangan, dapat pala pinapalakpakan natin yan. No? Oo. So, okay, palakpakan muna natin. Siyempre, para at least kahit paano maramdaman nila na talagang merong naninindigan at talagang kung anong talento
na binigay sa kanya't kakayahan ay willing niyang i-share sa buong Pilipinas. Siyempre, hindi lang sa Kingdom or KOJC yan. Kasi KOJC, sabi nga nila, parang nasa third world na may first world. Totoo yan. Kasi yun, nakapunta ka na, parang nasa ibang bansang sabi mo, di ba? Yes. Oo. At yung mga tao doon, disiplinado. Makikita mo, malinis. At pumasalo kayo. Kasi, yan open to para i-showcase kung anong pwedeng magawa natin sa Pilipinas. Yan lang ang sinasabi ni Kapartner Dansya na resibo ni Pastor, kung nagawa niya sa KOJC, magagawa niya rin yan, lalo na kung merong resources at merong authority na gawin yan. Diba? Okay. Ganun lang naman talaga yan no? At, pero, kaya pa ba natin? Last na lang ako ha. Sige, last last na na lang. tayo. Isang bagay lang ho ang nais kong ipaalam ho sa taong bayan. Yung imposible po ay naging posible kay Pastor. Ano to? Tayo pa lang ho ang kikilalanin sa buong Asia, baka sa buong mundo. Etong kingdom. Yung imposible ito. Can you imagine, isang imposible pero naging posible para kay Pastor Correct. na magawa niya to. Papaano pa kaya kung mapapahiram natin ng pwesto sa pagkasenador si Pastor Apollo Quiboloy, yung imposible ay pwede palang maging posible kay Pastor. Kaya yung sabi ko natin, yun hong build, yun hong mga Luzon, Visayas, Mindanao na kanya hong mga plataforma de gobyerno. Naniniwala ako, magagawa niya kasi may napatunayan na at nagawa na, partner. So, ibig sabihin, i-connect niya na. Wala nang magkakahati. Kasi tayo, di ba? Sabi nga na, archipelagic ang natin, yung island natin, di ba? So, magkukonect tayo dahil dyan sa project na sinasabi mo na yan. Yan ang mangyayari. Yan ang tunay na development. Yes. Walang iwanan. Walang iwanan. No, hindi sa lang. Hindi sa Malacanang lang. Okay mga kapartner, alam mo marami pa sana kaming pwede mapag-usapan ni Kapartner Dansyan. Pero kung gusto nyo pong makita habang nasa Pangasinan po sila Kapartner Dansyan, pupunta ho sila bukas sa Mainan, Kayasan. Alauna yan. At doon sa mga nagme-message, abangan nyo rin po ang mga si PRD sa kanyang pasasalamat na nasa Hong Kong. Hindi po nakakalimot na magpasalamat sa mga nagtiwala sa kanya kahit sa ibang bansa. Ang dami nagsasabi sa mga follower mo, no, vote straight PDP. Mukha talagang, paano na yung mga team sinusukan ito? Suka na lang kayo, di ba? Ano na mangyayari sa suka? Ayun. Ay, partner, again ulitin ko, fake news po yung kumakalat na si PRRD ay magtatago sa Hong Kong, magpapagamot sa Hong Kong, at fake news din po na kinakatakutan ni PRRD ang ICC. Fake news po ang kumakalat na yan. Ano po, Barbers, patawag mo na yung mga yan. Yan ang hamon sa iyo ni Kapartner Dansyan. Ipatawag mo na kung talagang seryoso ka sa labanan ang tungkol sa fake news. Pero kailangan, linawin mo muna, ano bang fake news para sa iyo? Yun. Pag bang laban sa gobyerno or laban sa inyo, pero pag hindi laban sa inyo, yan ang totoo. Yun. Linawin mo. Dapat, yan, malinaw, pantay, di ba? Kasi Yes. pareho tayong Pilipino. Iisa lang ang ating gobyerno. Iisa lang ang ating konstitusyon. Di ba? Kaya kailangan pantay. Okay. At syempre, partner, pagka nasa gobyerno ka, huwag kang maging onion skin. Correct. Bawalang balat, Huwag sibuyas. kang masyadong sensitive. Pag nagpolitiko ka pa, public servant ka. Di ba? Ganun talaga. Alam na natin na kapag pumasok ka sa naging politika, naging pumasok ka sa sa larangan na ito, may pupuna at pupuna sa iyo. Open criticism. May magpupuri sa iyo, meron ding talagang pupuna sa iyo. Pero dapat constructive lang. Kung ito palang mali, edi itama mo. Sino Correct. ba yung mga PDP lahat na nandyan? Isa-isahin natin? Isa-isahin na, sir. Okay. Unahin natin mga kabayan, ito pong si Senator Bato de la Rosa. Pumuputok 22. Ayun. Diba? Ay, partner, sabihin Taga mo mo sa lang- bato, ha? Ay, taga mo sa bato, ha? Bato de la Rosa. At pangalawa po mga kabayan, ito pong si Senator, syempre ho, kilalang kilala, Mr. Malasakit. Itong si Senator Bongo. Ayan. At sundan po natin mga kabayan, si Jimmy Bondoc. Ayan. The one. Ay, lagyan natin ng mga numero pala, Sige, partner. para. Number 10. Ayan. Si Jimmy Bondoc. At number 30 po, parang bingo, letter ng I. Mahusay ko to, ha? Si JB Hinlo. Number 34. Ay, naku po, taga sa inyo po ito. Ilocano ito. Oh. Panggalatok ito. Taga yan eh. Oh. Aldan. Mangaldan. Anak po ng mga taga Mangaldan. Attorney Raul Lambino. O syempre, ito pong si
matapang din po ito at mahusay. Walang iba, number 38 partner, si Congressman Rodante Ay, Marcoleta. talaga naman. Against all odds yan. Sa Kongreso, naninindigan yan. And of course, kasama rin dito mga kabayan ang nag-umpisa, sa umpisa pa lang kasama na natin to. Ito po yung hakbang na maisog at maisog na abogado. Walang iba, numero 56, Attorney Vic Rodriguez. Ayan. And of course, partner, yung epektibo natin, baka makalimutan. Ano? Yung number 58 po, Philip Salvador, ang magiging at epektibo ho sa Senado. Philip Salvador, ay syempre. Sa lahat, mga kabayan, unahin na ho ninyo to. Numero 53. Ayan. Number 53 sa balota. Ano po? Ayan. Pastor Apollo Kibuloy. May napatunayan na. May resibo na. Kaya ho, dito na ho tayo. Saan ka pa? Dito na ho kayo sa Team Suka. Ayan. Baka gusto nila team sinusuka. Sa suka na kayo, nakakapampuputi yan. At kalaban ho ng tanso yan. Oo. Yung mga ginto, di ba? Diyan yung makikita yung mga tanso. Yun. Kailangan mapili ho natin talaga yung ang may pagmamahal sa ating bansa. Naman. Yan ang kailangan. At may higit sa lahat, may malasakit. Correct. May malasakit, may vision sa ating bansa. Talaga sabihin natin, maaasahan natin ang kanilang iisipin, ang kapakanan natin, hindi kapakanan ng bulsa. Parang ko tuloy yung si Mayor Pet eh. Bayan muna bago sarili. O sabi niya yung yung iba kasi bulsa muna eh. Bago bayan muna. Dapat sa atin, Pinas muna bago sarili. Yun. Kailangan natin, di ba? Yan ako nakikita ko kay Pastor talaga. Alam niyo bakit? Kaya nga sinasabi niya, wala man nakapangalan sa kanya sa ano. Kasi ang kanya lang dito is, yung pwede niya pang magawa para for nation building, kung anong binigay sa kanya, buong Pilipinas ang pwedeng makinabang. Di ba? Correct. Kaya lang, magpapaalam na ho kami. Magkikita-kita pa ho kami nito bukas kasi late dinner na tayo nito Okay, sige, Kapartner Dansan, kung may gusto kang pasalamatan or final message mo sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay dito sa Pangasinan, at syempre sa mga follower mo rin ngayon na nandyan. Okay. Una ho sa lahat na nakakapakinig ho natin dito sa Metro Dagupan at sa buong Pangasinan. Maraming salamat po at ganun din po naman siya, Partner Jay, sa pribileyo at ako ho ay nabigyan ng pagkakataon na makasama po rito sa DZRD. At sa lahat ho ng mga subscriber ho natin, na followers ho natin, at yung mga supporters ho natin, maraming salamat po. Isa lang po ang pakiusap ko. Ano po, doon po tayo sa may prinsipyo, paninindigan, may nagawa na, may malasakit, at higit sa lahat, mga kabayan, kamay na bakal. PDP State Vote, mga kababayan. At again, ako po ang inyong lingkod, Dan Chan po, sa Brothers Travelers. Maraming salamat, Partner G. Okay, maraming salamat ka, Partner Danshan. At meron ka lang, pag nagtatravel ka sa Pangasinan, meron ka lang pwedeng puntahan. Ayan, program tayo ulit. Basta nandito ka, gano'n lang. Basta merong pagkakataon, di ba? Okay, nagpapasalamat pa ako. Nagpapasalamat din ako sa pribileyo na makasama natin si Partner Danshan. Para yatang may nag-i-invite pa sa iyo sa ibang stasyon. Sige, i-schedule na lang natin yan. Kung kailan. Naghahanap din sila mga political vlogger eh. Baka ikaw na yan nandito kasi nandito ka sa Pangasinan. Okay, at bukas, sanang kayasan ho tayo. Punta ho kayo dyan. Kung gusto nyo pong makita, maramdaman. Lalo na gusto nyo pong kilalanin na ang inyong mga pipiliin sa darating po na 2025. Mamili ho tayo talaga na hindi po pwedeng hindi po pwedeng maimpluwensahan lang ng kung ano-ano. Dapat talagang para sa bayan yan. Okay, maraming salamat din po sa pagkakataon binigay sa atin SMNI na tayo po ay makapagatid ng totoong balita at serbisyo para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Ito po si Kamar J. Miguel Mendoza. Abangan nyo po ang aming mga programa pa sa mga susunod na araw. Thank you po. Ang inyong napakinggan ay isa na namang presentasyon ng Talakayan sa Sunshine. Sana'y naihatid namin sa inyo ang mga kaalaman na ating mapapakinabangan sa ating buhay. Hanggang sa muli nating pagsasama-sama sa ganitong oras at himpilan. Sunshine.